So ang ibig sabihin akong nagdala ng problema sa inyo? Hindi naman, ma. Pero sana, huwag mo na kaming kulitin sa pagkakaroon ng anak. Lalo na ang asawa ko. Nape-pressure siya sa ginagawa mo. Dapat hindi nyo minamasama yung sinasabi ko. Gusto ko lang naman alagaan yung magiging apo ko habang malakas pa ako. Oo, alam naman namin yun, ma. Pero darating din yung mga bagay na yan. Siguro, hindi pa ngayon. Alam nyo, nakahalata ko naman na parang ayaw nyong nandito ako. Hindi naman sa ganun, ma. Ayaw lang namin na pinapakilaman kami ni Christy. Ano, ready ka na? Oh, tara na. Ay, sandali lang ah. Tumatawag si mama. O sige. Hello, ma. Napatawag ka. Hello, Nak. Pwede bang dyan muna ako sa inyo? Nag-away kasi kami ng asawa ng kuya mo. Bakit, ma? Pinapalis ka ba ng asawa ni kuya dyan? Hindi naman. Pero hindi kasi kami nag-uusap ni Sheila. Kaya mas mabuting dyan muna ako sa inyo. Ah, ganun ba? Gusto mo ba sunduin ka namin ni Christy? Hindi na, anak. Nakakahiya naman sa inyo ni Christy. Magko-commute na lang ako. Sige, ma. Paalis po kami ngayon ni Christy. Usap na lang tayo mamaya pag uwi namin. Sige, anak. Ingat kayo. Sige po. Bakit daw tumawag si Mama? Mamaya na lang natin pag-usapan. Baka malate tayo sa doktor. Okay, sige. Bakit pala tumawag si Mama kanina? Ay, oo nga pala. Sabi ni mama kung pwede, dumito muna siya. Nag-away kasi sila ng hipag ko, si Sheila. Ah, bakit daw? Ano daw ba yung pinag-awayan nila? Nako, hindi ko natanong kay mama. Kailan daw ba siya pupunta dito? Subukan ko na lang tawagin mamaya para tanungin kung kailan siya pupunta. Love, hindi naman sa ayaw ko sa mama mo, ha? Pero di ba sabi mo, lagi kayong hindi magkasundo? Baka pag lumipat siya dito, kayo naman ang mag-away. Huwag kang mag-alala. Lagi naman akong wala dito sa bahay dahil araw-araw ako may pasok sa trabaho. Sa bagay, lagi naman tayong wala sa bahay. Siguro ayos lang na dito na lang siya tumira. Oo. Kaya sa tingin ko, maiwasan namin ang mag-away. Sige, ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Hayaan mo na, love. Alam ka naman sabihin ko na hindi siya pwedeng tumira dito. Sige, ikaw bahala. O sige, pasok muna ako sa loob. Sige. Friends, anak? O, ma. Halika, tuloy ka. Ang hirap palang bumiyahe papunta rito. Upo ka muna dyan. Love! Love! Nandito na si mama. O ma, mano po ma? Kamusta po yung biyahe niyo ma? Naku, sobrang traffic. Ma. Nakapagluto na pala si Christy. Adobong baboy yung ulam dyan. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang siguro. Tsaka adobo? Naku, dapat hindi kayo kumakain ng mga ganyan. Bakit naman? Hindi ka naman laging kumakain ng baboy, di ba? Kahit na, madaling nakakamatay ang pagkain ng karne. Si mama talaga, oh. Masyadong advanced mag-isip. Basta. Ako na lang ang bahala sa kakainin ko mamaya. Sige ma, ikaw ang bahala. Oo nga pala ma, doon ka sa kabilang kwarto matutulog. Medyo makalat nga lang ma, kasi walang gumagamit. Ano ba yan, Renz? Paano ako matutulog sa kabilang kwarto? Makalat na, maalikabok pa. Wala kasi kaming oras na maglinis ma eh. Pareho kasi kaming nasa trabaho ni Christy. Kahit na, kahit nagwalis man lang sana kayo. Sige ma, kukuha muna ako ng walis para malinisan ko yung kwarto. Naku, hindi na. Dito na lang muna ako sa sala matutulog. At ako na lang maglilinis ng kwarto bukas para siguradong malinis. Renz, bakit hindi pa kayo mag-anak ni Christy? Meron bang may problema sa inyo? Hindi naman sa ayaw namin ma. Siguro, hindi pa talaga pinagkakaloob sa amin ng Panginoon. Dapat kasi anak, magpatingin din kayo pareho. Baka meron nang may problema sa inyo. 2 taon na rin simula nung kinasal kayo. Hindi naman sa nagmamadali kami ma. Mas gusto lang namin na mag-enjoy muna. Mas kilalanin ang isa't isa. Naku anak, mas magandang mag-anak na kayo ngayon.
Kasi baka mas mahirapan kayo pag nagkaedad na kayong dalawa. Ayaw ko kasing ma-pressure si Christy sa mga ganyang bagay, ma. Kung ibibigay sa amin si baby, ayos lang. Kung hindi, ayos lang din. Dapat kasi hindi mo na pinagtatrabaho si Christy. Baka kaya hindi kayo magkaanak dahil lagi siyang pagod sa trabaho. Ma, ayaw ko naman patigilin si Christy sa gusto niya. Kasi doon siya masaya sa trabaho niya. Tsaka isa pa, nagagampanan niya naman yung pagiging asawa niya sa akin kahit may trabaho siya. Hay nako, paano kung hindi kayo magkaanak? Kawawa kayo pagdating ng panahon. Si mama talaga, laging advance mag-isip. Ma, ilang taon pa lang naman kami ni Christy. Kahit na, bahala na nga kayo. Oma, ako na dyan. Hindi na, ako na lang. Parang hindi na kayo naglilinis ng bahay. Kagaya kanina, nagpupunas ako. Ang kapal ng alikabok. Tuwing day off lang kasi ako nakakapaglinis ng bahay, ma. Dapat, kahit gaano ka kabisi sa trabaho, palagi ka maglinis ng bahay nyo. Baka magkasakit kayo niyan pag palagi madumi yung bahay nyo. Kaya nga po, ma. Balak nga po sana namin ni Renz kumuha ng katulong. Para kahit papaano may tagalinis dito sa bahay. Katulong? Naku, dagdag gastos lang yan. Pwede ka namang maglinis ng bahay pagkagaling mo ng trabaho eh. Paminsan po kasi, ma. Pagod na ako eh. Kaya hindi ko na nagagawang maglinis pa. Ano palang ulam natin mamayang gabi? Magte-take out na lang po mamaya si Renz ng ulam natin. Take out? Palagi ba kayong ganyan dito sa bahay? Di ba wala kang pasok ngayon? Dapat nagluluto ka rin ng gulay para makakain ng masustansya yung anak ko. Sinasabi ko naman yan kay Renz, ma. Pero siyang may gusto na mag-order na lang. Eh baka naman kasi hindi nagugustuhan ni Renz yung mga niluluto mo. Kaya mas gusto na lang niyang umorder. Mamaya, pagdating ni Renz, sasabihin ko sa kanya ako na lang mamamalengke bukas para ako na lang din magluluto ng pagkain natin. Sige po, ma. Kayo pong bahala. Oh anak, gising ka na pala. Tamang-tama nakapagluto na ako ng almusal mo. Yung asawa mo naman kasi, umalis na lang bigla nang hindi nagluluto ng pagkain mo. Ayos lang yan, ma. Hindi talaga ako nagpaluto kay Christy kasi sa labas ako kakain. Ano? Sa labas na naman? Di ba kagabi nag-take out na naman kayo ng kinain natin? Dapat inuobliga mo rin yung asawa mo para magluto ng pagkain mo. Ma, masanay ka na kasi. Talagang ganito ang setup namin sa bahay. Pengi na lang ako ng pera. Ako na lang ang pupunta sa palengke para naman makapagluto ako ng masustansyang pagkain natin. O sige, ma. Ikaw bahala. Ayos na ba to? Oo, ayos na to. May gusto ko bang lutuin ko mamaya? Parang simula nung nagsama kayo ni Christy, hindi ka na nakakakain ng maayos. Mama naman. Nagluluto rin naman si Christy kapag nagpapaluto ako sa kanya. Tsaka isa pa, hindi naman issue sa akin kung magluto siya o hindi. Hay nako, lagi mo na lang pinagtatanggol yung asawa mo. Sinabi ko na nga patigilin mo siya sa pagtatrabaho nang makatulong sa'yo dito sa bahay. Ito na naman mapag-uusapan natin, ma. Sinabi ko na sa inyo na ayos lang sa akin. Tsaka isa pa, hindi naman kami nagkakaproblema ni Christy kahit ganito ang setup namin sa bahay. Hay nako, sige na nga! Makaalis na nga! Ma, mano po? Umalis pala si Renz. Dinala niya yung mga labahan niyo sa laundry shop. Ah, ganun po ba? Ikaw naman, pati yung mga labahan niyo, si Renz pang gumagawa. Trabaho ng babae yun ah. Salita naman po kami nagdadala ng labahan sa laundry shop. Nagkataon lang na day off na ngayon. Eh di ba day off mo rin naman kahapon? Dapat ikaw na naglaba para hindi na kayo gumagastos pati sa pagpapalaba. Yun din naman po ang gusto ko, ma. Kaya lang, sabi ni Renz, mas okay nang magpalaba kami. Kaya po sa katapusan, ma, bibili na rin kami ng automatic na washing machine para hindi na rin ako maglaba. Nako, mas maganda pa rin nagkukusot ka para masiguradong malinis ang damit. Mas mapapadali po kasi, ma, pag gumamit ka ng automatic na washing machine kesa naman sa magmano-mano ka. Alam mo, Christy, ang dapat kasi sa'yo, huwag ka na magtrabaho. Dito ka na lang sa bahay para mapagsilbihan mo rin si Renz ng maayos. Wala naman kayong binubuhay, tapos dalawa pa kayong nagtatrabaho. Kaya nga po kami nagtatrabaho para mas mabilis makaipon. Para pag nagkaanak kami, mas mag-focus na lang kami sa anak namin. Paano ka mabubuntis niyan? E pagod ka nga lagi sa trabaho.
Pag nagkaanak kayo, baka hindi mo maasikaso. Wala naman sa amin ni Renz yun, ma. Okay lang naman kahit ganito yung sitwasyon namin. Oo, wala sa ngayon. Pero hanggang kailan siya makukontento sa ganitong sitwasyon nyo? Sige po, ma. Sa susunod na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na pong magpahinga. O love, may problema ka ba? Parang napapansin ko nung isang araw ka pa walang imik ka. Matagal pa ba sa atin si mama? Bakit? Nag-away ba kayo? Huwag mong mamasamain na. Pero simula nang umuwi sa atin si mama, iba na yung pakiramdam ko. Bakit? May sinabi ba siya sa'yo na hindi maganda? Hindi naman. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi ako makahinga. Kasi lahat ng kilos at galaw ko, binabantayan niya. Nahihirapan akong kumilos. Yung pakiramdam na nasa sarili tayong bahay, pero kailangan mo pang makibagay. Ayos naman tayo, di ba? Oo naman. Wala naman tayong problema at masaya naman tayo. Nai-stress at napipressure na rin kasi ako sa mama mo, love. Paulit-ulit niya kasing tinatanong kung kailan tayo magkakaanak. Pati yung pagtatrabaho ko, nagiging issue na rin sa kanya. Hayaan mo. Kakausapin ko na lang si mama tungkol dito. Huwag na. Baka mag-away pa kayo dahil sa akin. Gusto ko lang naman ilabas yung nararamdaman ko, kaya sinasabi ko sa'yo to. Basta, ako nang bahala. Huwag ka na mag-isip. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Bakit? Ma, alam mo naman na mahal kita, di ba? Pero mahal ko din ang asawa ko. At ayoko rin na nakikita siyang nahihirapan sa bahay. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa asawa mo, ha? Oo ma, wala nga. Pero bago ka umuwi dito, ayos naman kami ng asawa ko. Wala kami nagiging problema. Ah, so ang ibig sabihin akong nagdala ng problema sa inyo? Hindi naman ma. Pero sana, huwag mo na kaming kulitin sa pagkakaroon ng anak. Lalo na ang asawa ko. Nape-pressure siya sa ginagawa mo. Dapat hindi nyo minamasama yung sinasabi ko. Gusto ko lang naman alagaan yung magiging apo ko habang malakas pa ako. Oo, alam naman namin yun ma. Pero darating din yung mga bagay na yan. Siguro, hindi pa ngayon. Alam nyo, nakahalata ko naman na parang ayaw nyong nandito ako. Hindi naman sa ganun ma. Ayaw lang namin na pinapakialaman kami ni Christy. Pinapakialaman? Sige, mas mabuti pang umalis na lang ako dito. Ikaw ang bahala ma. Ang sa akin lang naman, syempre, may sarili na kaming buhay. Kaya nga, kaya mas magandang aalis na lang ako. Ayaw nyo pa akong diretsahin. Oh, ano nangyari doon kay mama? Huwag mo nang intindihin yun, love. Kakausapin ko lang siya sa ibang araw. Baka naman may sinabi ka sa kanya na hindi maganda. Wala naman ako sinabi sa kanya na hindi maganda. Siguro, nagtampo lang siya sa mga sinabi ko.